Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. So, may nagpasa sa akin or may nag-comment sa akin nung issue na to. So, ito daw si Robin Padilla. Naka-dirty finger daw habang naglulupang hinirang. 'Di ba? Ang daming umalma. Ang daming umalma dito. Ayan oh. Huling-huli daw sa camera. Nag-dirty finger daw. So habang ito ay habang na national anthem, no? Well, kung totoo man yan na dirty finger yung ginawa niya, hindi maganda yan. Kahit na anong pinaglalaban mo, no, hindi siya maganda na mag-dirty finger ka kahit pasabihin mo na may ano ka, may hinanaing ka, may ano kasi pag naglulupang hinirang, nagna-national anthem, yan ay dapat magkaisa tayo diyan eh. Kasi ang pinaparangalan natin ng mga time na yan ay yung Pilipinas. Wala tayong kaaway dapat yan. Dapat unity tayo na love natin ang Philippines. Kung yun man ang ginagawa niya. Pero may nakita ako dito, no? Hindi naman daw siya naka-dirty finger. Ito pala, nakaganyan siya. Nakaganon. Kaya lang, ano yung, bakit? Pero ba't nandiyan si, Bong Revilla? Wait lang. Hindi, siguro sa ibang pagkakataon to, no? Ginawa na rin dati no nandun pa si Bong Revilla. Ganyan daw ang ginagawa ni Robin Padilla. 'Di ba? Oo nga naman mukhang malaki ang chance na ganyan hindi siya namamakyo. Oo, parang ang naka-point lang siya. Dami nagalit to. Pero sabi, di baka mamaya AI ba to? Kasi pwedeng i-AI to eh. Instead na nakapakyo siya, pwedeng... Pero tingin ko, kung noon pa man, dapat may ibang video na ganyan. Sino yung buntis sa... si Camille Villar buntis. Asan si Robin Padilla? Ang isa't ng umatawat mo'y tagumpay na nadidinig. Ang bituin at araw ng kailan pamay madidinig. Ayan si Robin Padilla to. Diyos ko, yung mga kumakanta ba ng lupang hinirang na yan, swelduhan? May bayad ba yan? Hindi ba pwedeng sila na lang or magpatugtog na lang sila ng doon? Ano ba yan? Hindi, tinatanong ko lang may bayad ba yon or libre? Kasi kung may bayad yan, yung mga pagkakagastusan na hindi ko sinasabing hindi importante yung national anthem ha. Pero yung mga ganyan, pwede ka na lang mag-play ng audio dyan eh. I'm so sure yan, baka may sweldo pa yung mga kumakanta na yan. I-minimize lang natin yung gastusin. Diyos ko naman. Pero inaanap ko si Robin Padilla eh. Oo, parang nakaturo nga lang siya. Hindi siya nakapakyo. Naka-point siya. Oo, naka-point siya. Katulad nung pinakitang Pero kung ito man ay dirty finger, katulad ng sinabi ko kanina, hindi siya maganda. Kasi nang time na yan, wala namang wala naman siyang inaagrabyado eh. Baka ganyan lang talaga siya maglupang hinirang. 'Di ba? Anyway, move on tayo no. Naging issue pa yan eh. Kaya lang, sana may standard kung ganyan na tayo. Huwag na gumawa ng sariling na may misunderstood ka tuloy. 'Di ba?
Ang alam ko, it's either ganyan or kung sundalo ka or nakaganyan kung president ka ng Pilipinas, di ba? Pero yung next issue tayo. Ito, so maraming kontrobersiya na nababalot dito kay Arjo Atayde. 'Di ba? May mga nagtatanggol, may mga kinokondem agad siya, no? Kasi nga, 'di ba, na-mention siya ng mga diskaya na isa daw sa natanggap. Yung tatay pala nito na-mention kasi yung tatay nito businessman kasi yung tatay nito Parang mukhang may kinalaman yung tatay niya. I don't know, no? Pero ang pag-uusapan natin dito, ito, tinatanggol ni Maine Mendoza, pinagtatanggol. Siyempre, asawa niya yun. Di ba? Hindi naman natin maaalis kay Maine Mendoza na alam ka namang pandirihan niya yung asawa niya. Di ba? Siyempre, ako kung, let's say, sabihin na natin totoong nagnakaw si Arjo Atayde, no? Let's say, totoo. I still understand kung kakampihan pa rin ni Maine Mendoza. Siyempre, asawa niya nga yun Wala tayong, kaya lang, siyempre, kung gano'n na mangyayari at mapatunayan talaga na may si Arjo, may kasalanan, damay si Maine Mendoza sa sa backlash, no? Anyway, nakalagay dito, actress and television host Maine Mendoza took to Facebook to publicly defend her husband. Normal ito. Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, following corruption allegations that have sparked heated discussions online. In a lengthy statement, Mendoza admitted her initial reaction to the issues came across as informal and casual. Excuse me. But she felt the need to clarify her position after listening to Atayde's side. Forgive me for speaking up again this time. I know it may be wiser to stay silent. Oh, tama. Mas magandang tumimik ka muna, ma'am. Di ba? Stay silent while the investigation is ongoing. But I cannot let my last tweet be my only statement. Di ba? Mendoza directly addressed the criticisms and accusations aimed at her husband and their family over the past days. The stress that their lifestyle was not built on public funds but on years of hard work and savings. Not a single part of our life has been built on taxpayers' money. Normal naman ito na itatanggi ito kahit guilty yan o hindi. Kasi hindi naman talaga natin alam yung katotohanan Unang-unang, hindi ko sinasabing totoong magnanakaw si Arjo, pero wala naman talagang kriminal na umamin 'Di ba? Parang normal lang yan na itanggi nila yung ganito na hindi daw taxpayers money yung ganyan. We pay our taxes and pay them truthfully. Both of us and our families are financially capable of sustaining the lives that we live. And it's personally offensive to be accused of spending money that we have rightfully earned outside politics, she explained. She further asserted that Atayde has never crossed the line of stealing from the people. Accuse him of other things if you wish, but not stealing from people. That is one line he has never crossed and never will. Hindi daw talaga kahit kailan na nagnakaw, no? The actress acknowledged that photos, narratives, and rumors circulating online may have influenced public opinion, but reminded readers that perception is not always reality. Narratives can be twisted so easily, and many are quick to believe what fits their perspective. But the truth always finds its way to light, and that's what we are holding on to. English pa kasi. Mendoza also expressed hope that those who rush to judge their family would reflect once the truth comes out. Though she admitted such acknowledgement rarely happens. While defending her husband, Maine Mendoza clarified, and she and Atayde are not against accountability, especially for officials proven guilty of corruption.
It is truly distressing to see people suffer in times of crisis because of corruption politicians who put self-interest above else alongside their accomplices. Nakakagalit talaga. And we also believe those who are truly guilty should face accountability, she stated. Mendoza emphasized that due process must take blah 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 blah. Arjo has nothing to hide. He has never been guilty of stealing. I'll end with this. Not all politicians are corrupt. Some are convenient targets. The real villains are celebrating quietly in the shadows. Ito, no? Kasi, ma'am, yung mga tao kasi ay puno ng galit talaga ngayon. Bilang yung asawa mo siguro, bilang public servant, dapat naiintindihan niya yon, 'di ba? Kahit pa sabihin mong siya yung pinagbibintangan, di sige po, imbestigahan natin. Willing naman po akong sumalang sa investigation para malaman po ang totoo. Hanggang gano'n na lang sana dapat ang sinasabi. Hindi ko rin naman masisi dahil masasakit na yung sinasabi ng iba Pero yun ay byproduct ng mga taong sawang-sawa na sa sawang-sawa na sa corruption Bagamat hindi nga naman tama, no? Na agad-agad tayo magbintang sa tao. Pero lalo na ito, yung pag-flaunt nitong mga kapatid niya tsaka yung nanay niya, yung ganyan Jela Ataydes interview resurface with Batangas Beach House Tour, di ba? Lalo na pag naglabasan niya mga ganyan. Syempre, di ba? Hindi mo naman, ganito, no? Ako din, napapaisip din kasi ako. Ayan, sabi ni Jela Atayde, Kuya's busy serving, not stealing. Di ba? Hindi, napapaisip din ako, lalo na yung finiflex ni Sylvia Sanchez na mansyon na pinapagawa. Nakita nyo yon? May mga nag-comment sa akin na artista yan si Sylvia, yung nanay niyan, si Sylvia Sanchez, artista yan. Yes, nagigets ko, no? Pero, ganun ba talaga kasikat yung Sylvia Sanchez na yan? Hindi, tanong ito, honest na tanong, hindi ko sinasabing hindi ako naniniwala. Please nga, i-defend nyo sa akin, ganun po ba talaga kasikat ito si Sylvia Sanchez? Or ganun sikat naman siya, artista siya 'di ba? Pero ganun ba kataas ang value ng pangalan niya para magkaroon ng yate, ng rest house, 'di ba? Ganun ba ganun ba? Kasi maintindihan ko kung ikaw ay isang Vilma Santos. Kasi si Vilma Santos talaga malupitan 'di ba? Kung ikaw ay isang Nora Honor, kaya lang si Nora Honor medyo may mga nagawang maling desisyon sa buhay Pero kung yun ay nagkaroon ng mga ganyan si Nora Honor, hindi, I don't think na aanuhin siya. Ibabash siya kasi naiintindihan ng tao yun Sharon Cuneta, 'di ba? Kahit pa sabi mong asawa ng senador si Sharon Cuneta, hindi naman imposibleng magkaroon ng malaking pera si Sharon Cuneta dahil megastar yun Lalo noong 90s talagang tumatabo yung yung mga movies noon. Hindi ko na naabutan yun pero 'di ba? Yung mga matataas pero with hindi ko dinidisrespect si Sylvia Sanchez pero yung resume niya ba bilang artista maa-afford yun? Nagtatanong lang ako or baka may alam kayong ibang trabaho ni Sylvia Sanchez na hindi ko lang alam. Sa bagay, tatay ni Arjo Atayde artista, 'di ba? Ay, no. Businessman. Baka may business sila na malaki. Tingnan nga natin. Baka contractor. Joke lang. Tingnan natin. Arjo Atayde father. Na-mention na yun daw yung kumukuha Arjo Atayde father. Sino siya? Si Arturo Atayde. Tingnan nga.
Nakalagay dito, Spanish businessman daw, Arturo Atayde. Kaya pala maputi ano. Pero walang ano eh. May business career si ano, si Arjo. Yes. May mga ano siya no. Inasal Republic, hindi eh. Hindi sapat ito eh para maliban na lang kung ano si Arturo Atayde. Wala namang minention na ano eh. Ayan nga oh, may issue pa nga yung tatay nito ni ano, di umano daw ay gangs leader mastermind. Arrested daw sa Makati noong September 28, 1992. Kaya ano eh. Well, hindi natin alam ano. Pero may record pala daw ito noong 1992 eh. 'Di ba? Maliban na lang siguro kung merong ano, excuse me. May mga business sila na hindi natin alam na masusustain yung mga pinakita nilang ano. Hindi kayo, tingin nyo mga kababayan ko. Mahirap din manghusga eh, no? Pero mapaisip ka eh. Oo, artista. Alam kong malaki ang kitaan ng artista, pero I don't think naka-level na magyayate ka. Yung mga Kuya Will levels, hindi naman ganun ka ano si... Tapos ito pa ano, bigla umanong binura ni Congressman Arjo Atayde ang isang post sa kanyang Facebook page kaugnay ng 50 million flood control project kasama ang kontratistang Wawaw Builders. Ay, nako. Kaya nga ang ano ko, ang mungkahi ko, no, suggestion ko, kung gusto nyo lang naman, huwag muna tayong kumampi kahit kanino. Alamin muna natin. Kasi at the end of the day, dapat tayo yung mga ano kikilatis talaga eh. Huwag muna tayong kumampi kahit sino. Hindi dahil asawa ng idol natin, di ba? Patunayan nila, no? Kung mapapatunayan nila na wala namang problema, di go. Di ba? Pero kung kung masyadong malabo, no? Huwag muna tayong sumugal ng damdamin, di ba? Anyway, mga kababayan ko, yun lang po muna ang pag-uusapan natin. Hindi nga, abangan kong comments nyo, no? Talagang capable ba talaga si Sylvia Sanchez na magganon? Sige, yun lang po. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.